Magandang araw mga kabukid. Si cameraman sa likod natin ay sumama. Pupunta tayo sa kabilang barangay mga kabukid, doon sa lugar ng nanay kung saan doon tayo pinanganak, doon sa mga tiyuhin natin. So may pupuntahan tayo doon na pinsan na kakausapin tungkol sa plano natin. So secret lang muna yon mga kabukid kung anong plano. Si cameraman ay sumama, maghanap daw ng gagamba. Yan. So malayo yun, mga siguro mula dito sa barangay natin aabot tayo ng isang oras sa paglalakad. At saka makikita nyo rin doon ang mga magagandang mga tanawin mga kabukid. Plus makikita nyo rin ang mga sit up ng ibang kabukid natin doon na may mga palayan at iba pang mga pananim. So tara, let's at samahan nyo kami mga kabukid at tayo ay mag-adventure sa kabilang barangay. Relax muna tayo ngayong linggo mga kabukid. Kasi bukas ay bakbakan na naman para sa ating trabaho. Barasalon Native Chickens Cooperative. Yan mga kabukid. Tangkik tubig. Nga kabukid, hindi tayo dumaan doon sa kalsada. Bunga ng gusto natin balikan yung pinaka dinadaanan natin noon pa. So wala pang kalsada, dito tayo dumadaan mga kabukid papunta sa kabilang barangay. So binalikan natin para ma-experience natin ulit ang ilang taon na hindi nakadaan dito. So pagdaan natin ay nakakamangha na mga tanawin kasi may tinatawag dito na fully developed na palayan ng mga kakilala natin na maganda. Yan. Dati ay mga damo-damo lang dito. Yan. So, kahit rainfield lang ito dito mga kabukid ay nakapagtanim din sila ng palay. Tina-timing nila na maganda ang panahon na medyo malakas-lakas ang ulan para makapagtanim. So makita natin sobrang ganda ng bunga ng palay. Variety nito mga kabukid, alam na natin ito ang isa sa pinaka-paborito natin na ginagamit natin na binhi. Tinatawag nila na pinalawan. So hindi natin alam kung saan galing yan kasi sa DE wala namang gano'n na variety ng binhi, pero maganda mga kabukid, maganda ang bunga. Yun lang, abot lang siya ng 4 na buwan, pero sulit naman ang pag-aantay natin kasi makikita nyo yan, parang hybrid ang binhi na ginamit. Pinalawan. So mga kabukid, dito na tayo sa mismong boundary ng barangay natin at barangay ng nanay kung saan dito tayo ipinanganak. So makikita nyo dyan sa ibaba, yun ay tinatawag natin na Malbog River. So dyan nagmumula sana ang tubig na ginagamit natin sa hydroelectric power plant natin dito. So bisitahin natin yan mamaya, daanan natin kung ano ang nangyayari kasi ilang buwan na hindi gumagana.
Hmm. The Rock Formation, mga kabukid. Ayan. Sobrang ganda. May pintuan. Ayan. Depende. Pero squay ba wait man ag. Way. Maiwan ra yan. Gatiner sa nakra sa tubig kubusog sila. Hiking muna mga kabukid si cameraman. Ayan. Nakikita yung dinadaanan natin. Sulit na bato. Dito tayo sa gitna ng bundok sa batuhon nga lugar. Priska kaayo ang hangin mga kabukid. Dahil sa mga magagandang rock formation, nagsisilakihan nga mga puno ng kahoy. Malamig ang temperatura dito mga kabukid. Kameraman papahinga na doon. Ayan. Mabilis lumakad si kameraman. Tayo ay dahan-dahan lang. Basta ko kalam, pues blatohod tao. Kastuway-tuway ta mga kabukid. Bagit tamang. Yan, ato angkot. Dua taron. Dito na tayo sa pinakatuktok mga kabukid. Ayan. Ayan. Dito tayo sa teritoryo ni Boy Jodin.
lakas ng hangin. So mga kabukid ay uuwi na kami mula dito sa lugar kung saan tayo pinanganak. So hindi sana gusto ang mga tsuhin natin na uwi tayo kasi paminsan-minsan lang tayo pumupunta dito. Kaso lang bukas ay may trabaho na naman tayo doon sa hinihanda natin na mapagtanman ng mais. So hindi pwede. At saka isa pa ang nanay ay walang kasama doon sa bahay. So sa ngayong hapon ay yan lang muna ang may update natin sa isang araw na adventure natin dito. So sa muli, magandang araw at God bless sa ating lahat mga kabukid. At si cameraman natin, maraming gagamba mga kabukid na panlaban. So, God bless sa ating lahat mga kabukid. Ano? Salad pa no? Nami oras.